Muling umuusad ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, ICC, matapos mag-sumite ng kani-kanilang ischedule ang mga taga-usig at mga kinatawan umano ng mga biktima para sa nakatakdang confirmation of charges hearing ngayong Setyembre. Para sa mga kritiko, ito ay isa na namang hakbang para isulong ang kaso laban kay Duterte, ngunit para sa mga maka-Duterte, malinaw na isa itong political spectacle na walang kinalaman sa tunay na hustisya. Sa isinumiteng dokumento, hiningi ni Paulina Masidda, counsel ng Office of Public Counsel for Victims, ang 3 oras para ilahad ang umano'y pinsalang idinulot ng kampanya kontra droga. Ngunit ang tanong, gaano nga ba kapanipaniwala ang mga testimonya at ebidensyang dala nila? Lalo na't may mga witness na dati nang napatunayang nagsisinungaling o binayaran upang siraan si Duterte. Kasabay nito, humingi naman ng 4 na oras ang prosekusyon upang idiin ang dating Pangulo gamit pa umano ang PowerPoint presentation at iba't ibang visual aids. Pero kung tutuusin, hindi dami ng oras o ganda ng presentation ang batayan ng hustisya, kundi malinaw na ebidensya. At dito maraming Pilipino ang naniniwala na babagsak ang kaso dahil kulang sa matibay na batayan. Ang nakakalungkot, ginagawa pang public hanggat maaari ang proseso. Para bang mas mahalaga ang pagpapakita sa media kaysa sa tunay na pagsisiyasat. Para sa mga maka-Duterte, malinaw itong propaganda upang sirain ang pangalan ng dating Pangulo sa mata ng mundo kahit wala namang maipakitang matibay na ebidensya laban sa kanya. Dapat nating balikan ang katotohanan. Ang kampanya kontra droga ni Duterte ay isinagawa upang iligtas ang milyon-milyong Pilipino sa banta ng iligal na droga. Oo, ito'y mahigpit. Ngunit sino ba ang tunay na tinamaan? Mga drug lords, pushers, at sindikato. At iyan ang dahilan kung bakit nananatiling malakas ang suporta ng masa kay Duterte hanggang ngayon. Sa halip na bigyang pansin ang issue ng ICC, mas mainam na harapin ng kasalukuyang administrasyon ang talamak na korupsyon at palpak na mga proyekto sa bansa, mga problemang tunay na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ngunit tila mas prioridad ang political persecution sa halip na tunay na reforma. Sa dulo, malinaw sa mga maka-Duterte, ito'y hindi laban lang ni Rodrigo Roa Duterte, kundi laban ng sambayanang Pilipino laban sa panghihimasok ng banyagang korte. Ang hustisya ay dapat manggaling sa ating bansa, hindi ipinapataw ng mga dayuhan.